Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari po sa lugar namin sa Aklan, way back 1994. Noong time po na ito ay meron ng bagong asawang aking nanay kasi yung tatay ko ay pumanaw taong 1990 nang dahil sa isang malubhang sakit. Nasa 12 anyos pa lang po ako nung time na to. Nung unay magandang pakikitungo ng aking ama-amahan sa akin. Magandang takbo ng lahat, pati ng kanilang relasyon ng aking nanay. Lahat ng mga kailangan namin ay binibigay niya. Lahat ng gusto ko ay binibili niya. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na meron po itong kapalit. Dapat lahat din ng utos niya at pinapagawa sa iyo ay susundin. Para bang naging katulong niya kami at hindi niya ako itinuring na parang anak. Maganda naman pakikitungo ko sa kanya. Itinuring ko siyang tatay at nire-respeto ko siya nang dahil kay nanay. Hanggang sa dumating itong araw na nagbago na talagang paningin ko sa kanya. Isang hapon, pagkarating ko sa bahay galing eskwelahan, ay narinig ko na nag-aaway si nanay at ang aking ama-amahan. Kaya naman dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. Tay, tama na po. Sabi ko sa kanya at agad kong pinuntahan si nanay kasi umiiyak na po ito. Ikaw, magsaing ka na doon. Pasigaw na sabi ng aking ama-amahan na tawagin na lang nating Tatay Brando. Mamaya na po, kailangan ako ni nanay. Sagot ko sa kanya na nanginginig ang boses kasi takot na rin po ako sa kanya sa mga sandaling ito. Nanlalaking kanya mga mata at naamoy ko na nakainom po ito ng alak. Hanggang sa kinuha niya kanyang sinturon at tinampas sa amin ng aking nanay. Babae din po ako at inisip ko na kung buhay lang totoong tatay ko ay hindi namin mararanasan ng ganitong sitwasyon. Mabait po kasi iyon. At kapag nag-aaway sila ng aking ina, hindi niya kami sinasaktan. Lumalayo lamang ito sa bahay at saka babalik na meron ng dalang pagkain. Dito ko rin napagtanto na yung mga magulang ay iba-iba ng pag-uugali. Magsaing ka na. Nagugutom na ako. Pagod ako sa trabaho. Pasigaw na sabi ni Tatay Brando at tumungo ako sa kusina na umiiyak, nanginginig at hindi ko alam ang aking gagawin. Hanggang sa sinundan ako ni nanay at humingi ito ng patawad sa akin. Patawarin ko lang daw si Tatay Brando kasi pagod lang daw ito sa trabaho at sabi ko naman sa kanya, hindi pwede yan ay. Dapat may gawin kang aksyon. Hindi pwede na ganito palagi. Pero umling si nanay at nagsabi na mahal niya si Tatay Brando. Hindi niya ito kayang hiwalayan. Sa mga sandaling ito ay nanibago ako sa kanya kasi kahit na sinasaktan na po ito ay nagawa pa rin niyang sabihin ng mga salitang yun. Talagang nakapagtataka kasi hindi naman ganito ang kanyang pag-uugali. Nung buhay pa nga si tatay, nag-aaway din naman sila. Pero siya pa yung madalas na nagtatampo. Pero kay Tatay Brando, umiba ang kanyang pag-uugali. Lumayas na tayo dito, Nay. Iwan natin siya dito. Hindi porket nasa bahay niya tayo. Ganito na lang niya tayo tratuin. Hindi pwede yan, Nay. Pabulong na sabi ko sa kanya at nagulat ako
nang may humila sa buhok ko at direkta po akong natumba. Pagkatingin ko sa likod, si Tatay Brando. Nakatingin sa akin ng masama, nanlalaki ang mga mata at nakahawak ng sinturon. Sabi naman niya, lumayas daw ako at iwan ko na lang daw si nanay doon sa kanya kung ayaw ko ang kanyang patakaran sa bahay. Mahilig daw siyang magdisiplina pero malayo sa pagdidisiplina ang kanyang ginagawa. Pinaghahampas niya ako ng sinturon at sabi niya kunin ko daw ang aking mga damit at saka lumayas. Wala po akong magawa. Hinawakan ko pa si nanay at sabi ko sumama siya sa akin at iwan namin si Tatay Brando pero umiling ito at mas pinili niyang manatili kesa sa akin. Dito ko na rin napagtanto na merong mali kay nanay. Kinuha ko nga ang aking mga damit at sabi ko sa isip ko, gagawin ko ang lahat para makuha si nanay doon sa kanya. Umuwi ako sa aming baryo, sa mismong bahay namin, na kung saan ako lumaki. Bahay po ito ng aking lolo at lola, father's side, at wala na pong tumitira dito. Umuwi ako nang umiiyak. Nakita naman ako ng isang kapitbahay namin. Natawagin na lang natin sa pangalang Aling Amanda. At agad niya akong pinuntahan kasi nga umiiyak ako. Iha, papasukin mo ko. Pasigaw na sabi niya. At agad ko namang pinahiran ng aking mga luha at pinapasok ko po ito. O Aling Amanda, magandang hapon po. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Tanong ko sa kanya. Ayos ka lang ba, Iha? Tanong niya. At dito pa ako mas umiyak. Hindi ko na talaga kaya at iniisip ko si nanay. Kasi baka ano pang gawin ni Tatay Brando sa kanya. Si nanay po. Sabi ko sa kanya at kinuwento ko pang mga nangyari nung hapon na yun. Alam mo, wala talaga akong tiwala dyan kay Brando nung una ko siyang nakita. Sabi ni Aling Amanda. Ang mali ko lang, nagtiwala po ako sa kanya. Sa una lang pala siya magaling at mabait. Pero habang tumatagal, umiibang ugali. Lumalabas ang tunay na kulay. Sagot ko naman kay Aling Amanda. Alam mo, sabi ng anak ko, merong kakaiba sa kanya. Kasi meron kaming langis doon sa bahay. At kapag malapit si Brando, bumubula. Dagdag pa ni Aling Amanda. Langis? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko pa sa kanya. Yung langis na binigay ng albularyo sa amin na kaibigan ng aking anak. Kapag bumula ang langis, ibig sabihin na may aswang sa paligid. At iya, hindi naman sa pinaghihinalaan ko si Brando. Pero kailangan mo na sigurong ilayo sa kanyang nanay mo. Kasi parang may mali. Sagot ni Aling Amanda. Ito rin po ang aking iniisip sa mga sandaling ito. Kailangan ko talagang ilayo si nanay sa kanya. Gusto mo ba ng tulong? Alam kong gusto rin ng totoong tatay mo na bigyan kayo ng komportableng buhay. Kaya ang sipag niya nung buhay pa siya. Nandito kami. Tutulong sa'yo. Sabihin mo lang. Dagdag pa ni Aling Amanda. Sige po, Aling Amanda. Pero sa ngayon, gusto ko munang mapag-isa. Gusto ko munang makapag-isip ng maayos. Sagot ko. Gusto mo bang papuntahin ko dito yung apo ko? Para meron kang kasama. Sagot pa niya at ang kanyang tinutukoy ay ang aking kababata na tawagin na lang nating Maribel. Pwede naman po. Nasasabik na rin ako makita siya. Sagot ko at nagpaalam sa akin si Aling Amanda. At maya-maya lang, dumating nga itong si Maribel. Kinausap niya ako at kinamusta.
Matagal na rin kasi kaming hindi nakita ni Maribel. Kaya naman nasasabik na rin kami sa isa't isa. Marami naman kaming mga pinag-usapan, pero nasa isip ko pa rin si nanay. At bandang 7:00 ng gabi, iniisip ko na kinabukasan, babalikan ko siya doon at kumustahin. Kahit pa na ano ang gawin sa akin ni Tatay Brando, basta makita ko lang talaga ang aking nanay. Ako nga rin palang nag-iisang anak. Bandang 8:00 ng gabi ay nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Subalit nagkaroon ako ng isang panaginip na talagang masasabi ko na isang bangungot. Wala po akong ibang napanaginipan, kundi si Tatay Brando. Galit na galit po siya at sabi niya, papatayin daw niya ako. Peste lang daw ako sa relasyon nila ng aking nanay. Sumasagot naman daw ako sa kanya hanggang sa unti-unti daw ako nanghina at hindi ako makahinga ng maayos. Wala naman po siyang ginagawa sa akin. Nakatitig lamang ito. Pero ganito ang aking nararamdaman at sabi ko, gusto kong magising. Gusto kong magising. Kaya naman nagdasal ako. Kakaibang panaginip na ito. Alam kong nananaginip ako. Para bang aware ako sa mga nangyayari. At nang magising ako, ay naramdaman ko na yung katawan ko ay talagang mahina. Halos hindi ko maigalaw ang aking mga paa. At hindi naman nagtagal, nakarinig ako ng tiktik. Nanggagaling sa bubong ng aming bahay at para bang may ibon na naglalakad doon. Kasi nadidinig ko ang kanyang mga yapak. Hanggang sa yung aso nila Aling Amanda ay nagsimulang umalulong. At dito na po ako nabahala. At makalipas na sigurong mahigit 10 minuto, tinawag ako ni Aling Amanda. Narinig ko rin ang boses ni Maribel na tinatawag din ako. Sinubukan kong sumigaw para humingi ng saklolo pero hindi ko magawa. Nang dahil walang lumalabas na boses sa akin. Para bang namamaos ako. At dito na po ako nagsimulang magpanik. Hanggang sa narinig kong pinasok nilang bakuran. Tumungo sila sa labas ng bintana ng aking kwarto. Iya, sumagot ka. Ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Amanda. Pero hindi ko sila nakikita nang dahil nakasarang bintana. Sinubukan kong iangat ang aking mga paa at saka hinayaan ko itong bumagsak sa kama. Nang sa ganon, ay marinig nila ako. Buksan mong bintana. Di kay sirain mo. Pag-utos ni Aling Amanda at binuksan naman ng porsahan ng kanyang anak ang bintana. At dito nila ako nakita. Nakahiga, namumutla at walang lakas. Nung una daw nila ako nakita, ay para akong malamig na bangkay. Hingal na rin ako. Agad po akong binuhat ng anak ni Aling Amanda at saka din nila sa kanilang bahay. Doon ay nakahinga ako ng maluwag. At dito na rin po unti-unting huminto sa pag-alulong ang mga aso. Hanggang sa nagsabi itong si Maribel na nung umalulong ang kanilang mga alaga, ay nagsimula siyang mabahala. Ako agad ang pumasok sa kanyang isipan at hindi niya alam kung bakit. Sinabihan daw agad niya si Aling Amanda at naniwala agad dito sa kanya. Hanggang sa kinanap daw nilang bote na may lamang langis at totoo daw na bumubula ito. Kaya naman pinuntahan nila ako sa bahay kahit 10 oras na. Mabuti na lang talaga na meron kaming kapitbahay na ganito, yung matulungin. Iya, kung ako sa'yo, mas mabuti siguro na kunin natin yung nanay mo doon bukas. Bahala na kung magalit man si Tatay Brando mo. Magdala tayo ng albularyo. Tignan natin kung anong gagawin niya. At dito natin malalaman kung totoo nga ang aming hinala. Sabi ni Aling Amanda. Sa mga sandaling ito, desidido na po akong sundin ang kanilang suwestyon
nang dahil nga malakas ang kutob ko na si Tate Brando ang nasa likod sa nangyari sa akin sa gabing ito. Doon na lamang ako nagpalipas ng gabi kina Aling Amanda at nakatulog pa ako ng maayos doon. Kinaumagahan, nagising ako na nasa tabi ko si Maribel at sabi niya, nandoon sa labas naghihintay ang albularyo. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Roman. Isa ito sa pinakamagaling na albularyo sa aming probinsya, ayon kay Aling Amanda. Kaya naman lumabas ako. Personal akong humingi ng tulong sa kanya at sabi niya, puntahan daw namin si nanay at sama-sama nga kaming lahat. Nang marating namin ang bahay ni Tatay Brando, ay nakita namin sila ni nanay sa labas, nagkakape. Pero nakita ko si nanay na para bang hindi naayos ang mga buhok. Tapos ang kanyang eye bags ay malaki na para bang kakatapos lang niyang umiyak. At nang makita kami ni Tatay Brando, ay agad siyang tumayo at pumasok sa loob ng bahay. Sabi naman ng albularyo, kumpirmado at umiling po ito. Tumingin naman sa akin si Aling Amanda at nagsabi na kunin ko na daw si nanay. Pagkapasok ko naman sa bakuran ay sumisigaw si Tatay Brando na umalis daw kami. Nag-aamok ito at nang malapit na ako kay nanay ay sinabihan ko itong sumama sa amin at sumunod naman po siya. Pero ang nakapagtataka, kung gustuin man kami pigilan ni Tatay Brando, nagawa na niya. Pero sa mga sandaling ito, hindi talaga siya lumabas ng bahay. Sumisigaw lamang ito na para bang takot na lumabas at napagtanto naman namin na nang dahil po ito sa albularyo. Sa madaling salita, takot siya kay Mang Roman. Hindi namin pinansin si Tatay Brando at bago kami umalis ay nagparinig naman si Mang Roman. Pag bumalik pa sila sa akin o humingi ng tulong sa akin, ako mismo magpapahirap sa iyo. At saka naglakad kami papalayo. Nalaman pa namin na si nanay ay nasa ilalim daw ng giyuma at ang may gawa, walang iba kundi si Tatay Brando. Kasi sunod-sunuran lamang ito na para bang aso at kahit sinasaktan ay hindi pa rin umaalis. Kaya naman sa araw na ito ay ginamot siya. Nagbigay ito ng pangontra sa amin para daw hindi na makalapit si Tatay Brando at nilagyan din niya ang paligid ng aming bakuran. At magmula nun, Sir Chris, naging tahimik ang lahat at si nanay ay unti-unting nahimasmasan. May mga pagkakataon pa na nagtatanong ito kung paano nahulog ang loob niya kay Brando. Sabi ko naman sa kanya, kalimutan na lang lahat at araw-araw sinusubukan niya. Hanggang sa hindi na nga nagpakita sa amin si Brando at naging tahimik ang buhay namin. Malaki naman ang pasasalamat namin kina Aling Amanda at hanggang ngayon, magkaibigan pa rin po kami ni Maribel ng kanyang apo. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw po sa inyo, Sir Chris, at sa inyong mga taga-subaybay. Way back 1990 ay nakikitira kami sa bahay ng aking tiyo. Kapatid po ito ng aking tatay. Nang dahil pinalayas kami sa lupain na dati naming tinitira. Tamang-tama din ang tiyo kong ito ay nakabili ng lupain sa Sirawai. Sila ng kanyang asawa at medyo malawak po iyon. Wala pa rin naman silang anak sa mga panahong ito, kaya tinanggap nila kami at pinagpatayo ng maliit na bahay sa loob din ng kanilang lupain. Bali sa mga panahon din po na ito, Sir Chris,
Nasa 10 taong gulang pa lamang ako at yung kuya ko naman ay 15 anyos na. Ang bunso naman namin ay hindi pa pinapanganak. Sa tulong naman po ng aking tatay na ngayon ay matanda na, ay nabuo namin ang kwento na ito sapagkat nakalimutan ko ng karamihan sa mga nangyari. Iilan lang ang aking naaalala nang dahil nga bata pa ako sa mga panahon yon. Sisimulan ko na po ang kwento sa pinakaumpisa. Isang buwan magmula nung manirahan kami doon sa lupain ni Tiyo, ay medyo umibang timpla ng kanyang asawa na tawagin nating Tita Hiraya. Lahat po kami ay nanibago sa kanya kasi madalas niyang binapagalitan si Tiyo na noon ay hindi naman niya ginagawa. Napakalambing niya kahit sa amin ni Kuya noon. Nang dahil naman dito, nagsabi si tatay na kahit anong mangyari, wag na wag namin siyang sagutin o patulan. Nang dahil nga nakikitara lamang kami sa kanilang lupain. At ang away ay isa ring dahilan kung bakit namin nilisan ang kinagisnan naming baryo. Nagsilbi na itong leksyon sa amin. Sumang-ayon naman kami kay tatay at si nanay. Nagtitimpin na lamang sa mga pinapakita ni Tita Hiraya. At isang leksyon din na tumatak sa akin. Mahirap ang makitira sa lupain o bahay na hindi sayo. Talagang mahirap. Kaya hanggat makakaya, mas mabuti na magsikap nang sa ganun ay magkaroon ng sariling bahay at lupa. Hanggang sa isang umaga, habang ako ay nag-iigib ng tubig sa balon, ay bigla kong pinunta ni Tita Hiraya. Sinabihan niya ako na bilisan ko daw kasi maglalaba ito. Ginawa ko naman pong lahat para lang mas mapabilis ang aking trabaho. Para din naman sa kanya mga tubig na aking iniigib. Napansin ko at napagtanto sa mga sandaling ito na medyo pumayat si Tita Hiraya. Na walang dating masaya at malambing niyang pag-uugali. Talagang nakakapanibago at nakapagtataka. Bata pa lang ako, pero malakas na yung kutob ko na merong nangyayaring kakaiba sa kanya at hindi tama. Kahit si nanay at tatay, nararamdaman nila ito. Nagtataka din po kami kung bakit hinahayaan na lang ni Tiyo na ganitong trato sa kanya. Para bang lutang din po ito sa hangin. At isang umaga, araw ng linggo, si tatay at Tiyo ay walang trabaho. Wala rin kaming pasok. Kaya lahat kami ay nasa bahay lang. Bandang 8:00 ng umaga ay dumating ang kanilang kumpare na tawagin na lang natin sa pangalang Ramon. Ang bait nila Tiyo sa taong ito. Tila ba malaki ang itinulong ni Ramon sa mga ito para tratuhin nila ng ganon. Dalawa talaga silang bukas palad sa taong ito. Ito rin po ang unang pagkakataon na nakita namin si Ramon sa buong pananatili namin doon. Na tayo naman sa narinig namin kay Tiyo, itong si Ramon ay kasama niya sa trabaho. At mag-iisang taon pa lamang ito sa kanilang pinagtatrabahuan. Pero si Tiyo po ay mahigit 5 taon na doon. Kinagabihan, habang kami kumakain ng hapunan, ay nagiinuman sila sa kabilang bahay. Silang tatlo at sabi ni tatay, mabigat daw ang nararamdaman niya kay Ramon at may hindi tama. Bandang 8:00, inutusan ako ni nanay na humingi ng asin doon sa kanilang kusina kasi kakain daw ito ng mangga. Naglilihi na po ito. Pumunta naman ako sa bahay nila Tiyo at dumaan ako sa harap ng bahay kasi nakasarang pinto sa likod. At nung dumaan ako sa kanilang pwesto, ay nakita kong mag-isa na lamang doon si Tiyo. Tiyo, pwede po bang makahingi ng asin? Tanong ko sa kanya at agad naman siyang tumingin sa akin. Oo naman iyo, sige, kumuha ka lang doon sa kusina.
Sagot niya. Nasaan na po si tita? Tanong ko naman. Pumasok na sa kwarto namin. Nauna nang matulog. At si Ramon nasa banyo. O siya, kumuha ka na doon. Sagot naman niya at tumangon na lamang ako at nagpasalamat. Ako po yung tipong tao na kapag maglakad ay hindi tumutunog ang mga tsinelas. Kaya hindi mo talaga malalaman na dumating na ako. At pagkarating ko nga sa kusina, nakita ko si Ramon at Tita Hiraya na nagyayakapan. Kaya gulat na gulat po ako. Pero sa mga sandaling ito ay napalingon din si tita sa akin. Nakita niya ako. Agad naman nilang binitawan ng isa't isa at galit na galit si Ramon. Nanlilisik ang mga mata at parang tutuklawin niya ako ng wala sa oras. Si Tita Hiraya naman ay dali-daling pumasok sa loob ng kanilang kwarto at agad naman niyang nilakang pinto. Nagpatuloy naman ako sa pagkuha ng asin at agad na lumabas ng bahay. Pagkarating ko naman sa bahay ay sinabi kong lahat kay tatay kasi nga kapatid niya si Tiyo. At sabi naman niya, hayaan na lang daw muna namin kasi nararamdaman din ng mga ito na merong nangyayaring kakaiba kay Tiyo at kay Tita Hiraya. Malakas ang kanilang kutob na nang dahil din po ito kay Ramon. Maya-maya lang ay nagpaalam din si Ramon at hinatid nila ito sa bukana ng baryo. Nagtatawanan pa nga sila sa labas ng bakuran. Kinabukasan naman, Sir Chris, nung magkita kami ni Tita Hiraya, ay parang walang nangyari. Hindi naman niya akong kinausap o sinabihan ng kung ano man dyan. Parang normal na araw lamang ito. Lumipas naman ang mga araw, pero ganun pa rin. Wala siyang sinabi sa akin. Makalipas ulit ng 3 araw, dumating ulit sa bahay itong si Ramon at gaya nung una, agad siyang pinaunlakan nila Tiyo. Ito rin po sana ang araw na sasabihin ni tatay kay Tiyo ang tungkol sa aking nakita. Pagkarating niya ay nakita ko na meron siyang dalang pang-ulam sa hapunan. At ang akala naman namin ay para ito kay Tito at Tita. Subalit sa amin niya ito binigay at sabi niya, para daw talaga ito sa amin. Para daw meron kaming ulam. Luto na po ito at siya naman daw ang nagluto. Nagsabi naman si Tita Hiraya na paborito daw niyang binigay sa amin ni Ramon. Kasi adobong baboy po ito at sa amoy pa lang, Sir Chris, talagang nakakatakam nga. Para bang ginamitan ng tuba. Kasi amoy pa lang, maasim na. Nagpasalamat naman si tatay sa kanya at tinanggap namin ito. Nagsabi pa si nanay na hahatian na lang namin sina Tiyo at Tita Hiraya kasi nakakahiya naman na meron kami. Sila wala. Tapos doon pa kami tumitira sa kanilang lupain. Nakita ko na nagsasalpukan ng kilay ni tita. Subalit sabi ni Ramon, para lang daw iyon sa amin at huwag na daw naming bigyan sina Tiyo kasi marami daw silang pera at agad siyang tumawa. Tama naman po ito. Si Tita Hiraya kasi galing sa mayamang angkan at marami pong mga ipinamana sa kanya. Si Tiyo naman, mahirap lang. Pero tinanggap siya ni tita nang dahil sa mahal niya ito. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, ay pumasok na rin po kami sa amin. At sabi ni tatay, wag na wag naming galawin ang binigay na ulam ni Ramon. Duda talaga siya dito, kaya hindi nga namin kinain. Matapos ang araw na ito, ay napapadalas na pagpunta ni Ramon sa bahay nila Tiyo. Pero ang sabi ng mga taga doon, noon lang daw nila nakita itong si Ramon. At nagtataka nga daw sila kung sino ito. Kaya sinabi naman ni tatay na kumpare ito ni Tiyo.
Hanggang sa isang hapon, dumating si tatay na merong kasamang matandang lalaki. At tamang-tama din na sa mga sandaling ito, sina Tio, Tita Hiraya at Ramon ay tumatambay sa tapat ng bahay. Pumaway naman si tatay sa mga ito at tumugon naman sina Tio at Tita. Pero si Ramon, nakayuko lamang. Yung titig naman ng matanda kay Ramon ay talagang masama. Tila ba meron siyang nakikitang hindi maganda. At nung pumasok silang dalawa sa bahay, ay agad na nagsabi yung matandang lalaki na yung lalaki at babae daw na nasa kaliwa at kanan nung nasa gitna ay parang mga aso na sunod-sunuran. Ano po ang ibig niyong sabihin? Pwede niyo po bang klaruin ngayon? Tanong ni tatay sa matanda na nalaman ko rin na isa palang albularyo at tanyag daw ito sa kabilang bayan. Pinaamon niyang dalawa kay sunod-sunuran. Sigurado akong meron siyang pakay sa babae, sabi ng albularyo. Dito na po kami nagtinginan kasi bigla kong naalala mga nakita ko dun sa kusina. Ano pong gagawin namin nang sa ganun ay makawalang dalawa sa kadenang nilagay ni Ramon? Tanong ni tatay sa albularyo. Ako nang bahala. Bigyan niyo lang ako ng aking mga kakailanganin. Sagot naman ng matanda. Binigay naman namin ang mga ito sa albularyo at habang meron siyang ginagawa sa loob ng bahay namin, kami ni Kuya ay nagbabantay sa tatlo. At kitang-kita namin na masamang titig sa amin ni Ramon. Namumula ito at walang imi. Kahit na kinakausap siya nila Tio. Para bang wala itong pakialam. Hindi naman nagtagal tinawag ako ni nanay. Kaya naman dali-dali akong tumungo sa bahay. Isuot mo to, Iyo, at dumaan ka sa kanilang harapan. Pag tumayo yang si Ramon, bumalik ka dito. Sabi ng albularyo, sabay pasuot sa akin ng isang kwintas. Isang medalyon po ito na gawa sa bakal. May mga nakaukit na salita at mayroong mga imahe ng santo. Ginawa ko naman po ito at nagkunwari ako na meron akong kukunin sa sala. At nung malapit na ako sa mga ito, hindi nga nagkamaling albularyo. Tumayo si Ramon at tumitig sa akin ng masama. Para bang sasaktan niya ako sa mga sandaling ito at agad naman siyang humingi ng pahintulot kina Tio na uuwi. Huwag ka na munang umuwi. Maaga pa naman. Sabi ni Tita kay Ramon, pero hindi po ito sumagot at patuloy lang sa paglabas ng bakuran. Takang-taka naman sina Tio at hinabol nila ito. Kaagad naman akong bumalik sa bahay at sinabi kina nanay at tatay ang tungkol dito at sabi ng albularyo, kumpirmado na si Ramon ang salarin kung bakit nagkakaganoon sina Tio at may lahi pa daw itong aswang. Ito yung siyang ikinagulat namin kasi ang akala namin isa lamang ito sa may alam na mga itim na kapangyarihan. Kinagabihan, Sir Chris, binulabog nga kami ng aswang. Tapos si tatay ay muntik ng bangungutin. Mahigit 1 oras namin siyang ginising. Si Tio naman at Tita Hiraya ay dali-daling pumunta sa amin. At dito na namin nakita sa mga ito na parang bumalik na sila sa katinuan. Bumalik sila sa dati. Hindi na po sila lutang at makikita sa kanila na nag-aalala ang mga ito. Bumalik na talaga sila sa normal. Nang magising naman si tatay, sinabi naman niya kung ano ang kanyang napanaginipan. Walang iba, kundi si Ramon. At sabi nila Tio, bakit naman daw si Ramon?
Hindi pa naman daw siya nakakapunta sa kanilang bahay. At ito pang isang sitwasyon na talagang ipinagtataka namin. Sabi naman ni tatay, kung ganon, wala silang maalala na si Ramon ay ilang araw nang pabalik-balik doon sa kanilang bahay. At tamang ang kutob ng mga ito. Nagparinig naman si tatay at inikot nila Tiyo ang buong bakuran hanggang sa nahinto ang mga pagpaparamdam. Nagkwentuhan naman kami buong magdamag at hindi makapaniwalang dalawa na ito na palang mangyayari. Talagang nakapagtataka, Sir Chris, at hindi kami makapaniwala. Dagdag pa ni tatay, kung ganon, hindi basta-basta mga nalalaman ni Ramon pagdating sa itim na kapangyarihan. Malakas daw ito at hindi pangkaraniwan. Sa maniwala man kayo o hindi, yung albularyo na gumumot sa mag-asawa ay ilang gabing hindi nakatulog ng maayos. Hindi siya nilubayan at kahit sa panaginip, nakikita daw niya si Ramon. At sabi naman ni Tiyo, pagmula daw nung nagamot sila ng kanyang asawa, ay hindi na nagpapakita si Ramon sa kanilang pinagtatrabahuan. At siguro, ay balak talaga ito na agawan si Tita Hiraya sa kanya o agawin si Tita Hiraya sa kanya. Kasi mukhang pera daw iyon at magaling dumiskarte sa kapwa para makapanglamang. Hindi na daw talaga siya nagpakita at dito na rin po bumalik ang totoong pag-uugali ni Tito at Tita Hiraya. Binigyan na rin sila ng pangontra ng albularyo at naging tahimik na rin pong lahat magmula noon. Makalipas naman ng ilang taon ay nakapagpundar kami ng sarili naming bahay at lupa at dumating na rin sa amin ang aming bunso. At sa tulong ni Tita Hiraya, nagkaroon po kami ng bahay at lupa at hanggang ngayon, nandito pa rin po kami. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong oras. Hanggang sa muli. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa baryo na tinitirahan namin noon na matatagpuan sa isang bayan sa Masbate. Isang taon kami nangupahan doon sapagkat doon po nagtatrabaho ang aking tatay. Pero nung mag-iisang taon pa lamang kami doon, ay pinatawag kami ng aking tiya. Gusto niyang si tatay ang maging tagapamahala ng kanyang mga negosyo at kami na rin daw ang titira sa kanyang bahay sapagkat pinapapunta ito ng kanyang anak sa ibang bansa. At hanggang ngayon, ay doon pa rin po sila tumitira. Isa na po silang ganap na residente doon. Bumalik po tayo sa taong 1999 nung nangungupahan kami sa Masbate. Bali sa mga panahon po nito, dalawa na lang kami ni tatay ang namumuhay. Isa po siyang karpintero at ang kanyang kinikita araw-araw ay binibigay niya sa akin at ginagamit ko itong puhunan sa munti naming negosyo. Bali sa murang edad po, marunong na akong magluto ng mga kakanin. Ako rin pong naglalako ng mga ito at tumigil na rin po ako sa pag-aaral. Isang hapon, bandang 3:00, habang ako ay naglalako sa isang baryo, ay tinawag ako ng isang matandang babae. Sabi niya bibili daw ito ng suman, kaya agad naman akong lumapit sa kanya. Hindi naman po ito ang unang pagpunta ko doon. Itong matandang ito ay noon ko lang talaga nakita. Magandang hapon, iyo. Bibili sana ako ng suman. 2. Sabi niya at agad ko naman siyang binigyan. Pagkaabot naman niya ng bayan, ay dumating naman ang isang dalaga. Maganda, maputi, at parang may ibang lahi.
kasi mestiza. Tinitigan ko naman silang dalawa at napagtanto ko na maglolang mga ito kasi meron silang pagkakahawi. Nahiya pa ako sa mga sandaling iyon kasi nakatitig sa akin ang dalaga. Hindi ko naman po maitatanggi na medyo natamaan niya ako. Ang lakas talaga ng kanyang dating, parang artistahin. Hindi ko naman pinalampas ang pagkakataon na ito. Taga dito po ba kayo la? Tanong ko sa matanda. Hindi iho. Meron lang kaming pinuntahan dito. Taga kabilang bayan kami. Malapit sa bundok. Sagot niya. At sinabi naman niyang pangalan ng kanilang baryo. Tinandaan ko ito, Sir Chris. Kasi may plano ako na puntahan ito. Gusto ko sana kasing makita ulit ang dalaga. At hindi ko talaga alam kung bakit ako nahumaling sa kanyang kagandahan. Basta magpahanggang ngayon, hindi ko pa rin po makakalimutan ang kanyang maamang muka. Hindi nagtagal ay nagpaalam ang matanda. Ganon din ang dalaga. Nababaitan ako sa maglolang ito, kaya naman nakangiti ako habang naglalakad papasok ng baryo. Bandang 5:00 ng hapon ay umuwi na ako sa bahay kasi magsasaing pa ako. Para pagkarating ni tatay, kakain na lang kami ng hapunan. Bandang 6:00, dumating si tatay na may mga dalang ulam. Agad naman kaming kumain at kinamusta niya ang aking paglalako. Sabi ko, maayos naman at naubos naman ang aking mga paninda. Nak, meron akong sasabihin. Napanaginipan kong nanay mo. Umiiyak daw ito at tinatawag ng iyong pangalan. Napanaginipan ko siya kanina doon sa site, noong break time namin. Biglang sabi niya, mukhang kailangan ko pong magsindi ng kandila. Namimiss ko na rin po si nanay. Sagot ko naman sa kanya at nakita ko namang umiyak si tatay. Mag-iingat ka sa paglalako. Ikaw na lang natitira sa akin. At pasensya ka na. Hayaan mo, kapag nakaipon ako, papaaralin kita dito. Sagot pa niya, pwede naman po akong mag-aral sa susunod na pasukan. At doon na lang din po ako magbebenta sa eskwelahan. Papahintulutan naman siguro ako. Sagot ko naman sa kanya. At totoo po na sa mga panahong ito, gustong gusto kong mag-aral. Pero nang dahil nga kakalipat pa lang namin doon, ay kinakailangan pa namin mag-adjust. O sige, sa susunod na pasukan, kung yan ang gusto mo. Sagot naman ng aking tatay at tumangon na lamang ako sa kanya. Kinabukasan nga, Sir Chris, aking hinanda ang mga sangkap para sa lulutuin kong mga kakanin. At bago pa man pumatak ang tanghali, sinimulan ko na ang pagluluto. Pagpatak naman ng 2:00 ng hapon, ay naglako na ako. At ang una ko namang pinuntahan ay ang kabilang bayan. Kasi sabi ko, hahanapin ko talagang bahay na maglola na bumili sa akin kahapon. Gusto ko sanang makita ulit ang dalaga kasi hindi siya mawala sa aking isipan. Nagbibinata po ako sa mga panahong ito, kaya siguro normal lamang ito. Nagkakaroon din ako ng pagtingin sa ibang babae o paghanga kumbaga. Parang ganon. Pagkarating ko naman sa bayan, ay meron akong nadaan ng bus na nakaparada sa tapat ng isang tindahan. At ang mga estudyanteng sakay nito ay tumatambay doon. Meron silang mga binibili sa tindahan. At sa maniwala kayo o hindi, hinarangan ako ng mga estudyante at uubusin talaga nilang aking mga paninda. Parang meron silang field trip
kasi magkakapareho ang suot nilang damit. Pero mabilis ko namang naitabi ang dalawang suman kasi ilalaan ko ito sa maglola. Talagang nagtabi po ako para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng bumili ng mga ito, ay naglakad na ako patungo sa kabilang bayan. Medyo malayo po ito mula sa bayan namin, pero tiniis ko ang pagod para lang makita ang dalaga. At pagkarating ko nga doon, hinanap ko ang baryo na malapit sa isang bundok. At nakita ko naman po ito. Yun nga lang, mga 5 baryo pang aking nadaanan bago makarating doon. At nung nasa bukana na ako ng baryo na ito, ay nagtanong naman ako sa isang ali kung saan ba matatagpuan ang bahay ng maglola. At sabi ko yung mga mistisa, at agad naman niya itong nakilala. Tinuruan niya ako ng direksyon. Sa katunayan, ilang beses pa siyang nagtanong sa akin kung ano ang kailangan ko sa maglola. At ilang beses ko ring sinabi sa kanya, nakakilala kong mga ito. Nagkakilala kami sa kabilang bayan. Tumangon na lamang ito at nang makalayo na ako sa kanya, ay tinawag niya ako bigla. Huwag kang magpapaabot ng dilim dyan sa kanilang purok. Maging alerto ka. Pasigaw na sabi niya at tumango naman ako. Maraming salamat po. Sige po. Sagot ko naman. Para pong isang katangahan ang aking ginawa sa araw na ito. Para lang makita ang dalaga. At sa tuwing maaalala ko ang sitwasyon na ito, napapangitin na lamang ako, Sir Chris. Pagkarating ko nga sa purok na sinasabi ng ali, ay tumingin-tingin ako sa bawat bahay na aking nadadaanan. Hanggang sa nakita ko na ang dalaga na nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Pinayos ko naman ang aking sarili. At bago ako maglakad, ay sumigaw na ako ng, "Suman kayo dyan! Suman latek!" At nakita ko na narinig ako ng dalaga. Tumingin naman siya sa aking kinaroroonan. Pero agad ko namang iniwas ang aking paningin sa kanya. Para kunyari, hindi ko siya nakita. Hanggang sa, "La, nandito po yung nagbebenta ng suman. Yung binila natin kahapon." Narinig kong sigaw ng dalaga. Pero nagkunwari ako na hindi ko siya narinig. At nung tumapat na ako sa kanilang bakuran, ay tinawag niya ako at sabi ko sa isip ko, sa wakas, nagtagumpay ang aking plano. Sobrang saya ko at agad naman akong tumingin sa kanya. "Ay, dito pala kayo nakatira? Di ba kayo ang bumili sa akin kahapon?" Tanong ko sa kanya. "Oo, dun sa kabilang bayan. Napadpad ka pa dito ah." Sagot niya. At tawagin na lang natin siya sa pangalang Anya. "Ay oo, nagbabaka sakali. Sa katunayan, maraming bumili sa akin dyan sa bukana. 2 na lang ang natitira. Kunin niyo na." Sagot ko naman. "Sandali, tawagin ko lang si Lola. Hindi yata ako narinig." Sagot pa niya at tumango naman ako. Pumasok nga ito sa loob ng bahay at naghintay naman ako sa labas. Hindi nagtagal ay napasulap naman ako sa kabilang bahay at ang bintana ng bahay na ito ay nakabukas. At nakita ko na madilim sa loob. Nagulat naman ako nang mapasulap sa kabilang bintana na nakabukas ng bahagya. Meron kasing nakasilip doon. Nanlalaki yung mga mata at nakatitig sa akin ng masama. Mukhang lalaki, kaya iniwas ko na lamang ang aking paningin sa kanya. Hindi nagtagal ay lumabas naman si Anya kasama ang kanyang lola. "Mabuti at napadpad ka dito.
Ang sarap kasi ng suman mo. Sabi ng matanda sa akin. Pagkatapos naman nilang bumili, ay gumawa ako ng paraan para magkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Anya. Anya, pwede ba akong makahingi ng malamig na tubig? Sabi ko sa kanya at nakita kong nagtinginan sila ng kanyang lola. Umiti pang matanda. At makalipas ang ilang segundo, ay oo naman, pumasok ka muna dito. Magpahinga ka muna. Sabi ng matanda at pumasok ito sa loob ng bahay. Kami naman ni Anya ay umupo sa tapat ng bahay. Kinausap ko talaga ito na para bang matagal na kaming magkakilala. Gumagawa ko ng paksa at pinapatawa ko ito. Hindi nagtagal ay umihip naman ang malamig na hangin at yung hangin na nagmumula sa loob ng bahay ay dumampi sa aking muka. Nakatapat po kasi sa nakabukas na pinto ang aking upuan at nakaamoy naman ako ng malansa. Talagang hindi ko po maipaliwanag ang amoy. Nasusuka na ako pero pinipigilan ko lamang ito kasi nahihiya din ako kay Anya. At nang mapasulap naman ako sa kabilang bahay, ay nakita kong nakabukas ng 2 bintana doon at wala nang taong nakita kong nakasilip. Hanggang sa dumating naman ang lola ni Anya at binigay sa akin ng isang basong tubig. At nung iinumin ko na sana ito, nakaamoy ako ng mabaho na nagmumulat talaga sa baso. Napakalansa. At nung tignan ko ang tubig, ay meron pong malagkit na bagay na nakalutang. Kaya naman binaba ko na lamang ang baso at nakita ko naman ang 2 na naghihintay na mainom ko ito. Ba't hindi ka uminom? Tanong ng matanda at para bang may bumubulong sa akin na umalis na doon. At nagsimula na akong makaramdam ng kaba. At nung tumayo ako, ay agad akong napasulap sa kabilang bahay. Nagulat naman ako nang makitang isang taong nakatuwan sa loob mismo ng bintana na kung saan ko unang nakitang taong nakasilip. Dito na ako kinutuban ng masama at tumingin ako sa aking paligid at pakiramdam ko napapaligiran ako ng mga masasamang elemento. Aalis na po ako. Maraming salamat po sa inyo. Anya, maraming salamat ha. Sabi ko, dali-dali akong lumabas ng bakuran. Teka lang, akala ko ba iinom ka ng tubig? Tanong pa ng matanda. Bigla pong sumama ang aking pakiramdam. Maraming salamat po. Nagmamadaling sabi ko at patakbo akong lumayo sa purok na iyon. Nang madaanan ko naman itong bahay na kung saan ko nakitang taong nakatuwan, ay nakarinig ako ng mahinang paghingal na parang galing sa isang asong galit na galit. Alam kong nagmumula ito sa kwarto na iyon. Kaya tumakbo na lamang ako, Sir Chris. At nang makalabas na ako sa purok na iyon, ay nakahinga ako ng maluwag. Nang dahil meron akong nakikitang mga taong naglalakad. Meron po talagang pinagkaibang purok na iyon sa ibang bahagi ng baryo. Kakaiba po ang simoy ng hangin doon at saka mabigat sa pakiramdam. Talagang napakatahimik at iba rin ang amoy. Yun bang hindi preskang hangin at yung pakiramdam na merong mga nakatingin sa iyo kahit na wala ka naman nakikitang mga tao sa paligid. Nakakahilakbot. Paano pa kaya pag naabutan ako ng dilim doon? Sigurado na hindi na ako makakalabas. Nakarating naman po ako sa bahay ng ligtas at hinintay ko na lamang si tatay na makarating. Hindi ko rin alam kung bakit ako nababalisa. Hanggang sa nilagnat na ako. Pagkarating naman ni tatay, ay sinabi ko sa kaniyang tungkol sa mga karanasang ito.
At sabi niya, maghahanap daw ito ng albularyo. Iniwan niya ako sa bahay. Habang naghihintay ako sa bahay, ay ilang beses akong nakarinig ng tiktik. Pero kahit nakikibit balikat ako, nararamdaman ko na nasundan ako doon. At alam ko, nagaling sila sa purok nila Anya. Makalipas naman na mahigit kalahating oras, dumating si tatay na kasamang albularyo. Ginamot niya ako at binigyan ng babala na wag daw akong pumunta sa purok na iyon sapagkat tanyag pala doon sina Anya at ang kanilang angkan. May isang pagkakataon daw na nakaengkwentro ng albularyong ito ang lola ni Anya sapagkat meron siyang ginamot na kanilang biniktima. Kaya magmula nun, Sir Chris, hindi na ako pumupunta sa kabilang bayan. At nung mag-iisang taon kami sa Masbate, pinatawag kami ni Tia at pinauwi sa Samar. At doon nga kami tumira magmula nun at magpahanggang ngayon. Maraming salamat po sa inyong oras. Hanggang sa muli. Magandang araw. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Joel. At ang karanasang ito ay nangyari sa isang baryo na matatagpuan sa isang bayan sa Cagayan. Sa mga panahon po na ito ay ipinagbubuntis ng aking asawang aming panganay. Gustong gusto naming bumukod at tumayo sa sarili naming mga paa. Meron akong kaunting ipon nung time na to at nang dahil mura noon ang bintahan ng mga lupay, lalo na sa mga liblib na lugar, ay napagpasya namin ng aking asawa na maganap. Napadpad kami noon sa isang bayan sa Cagayan na kung saan tumitira ang aking dating kasamaan sa trabaho na tawagin nating Lando. Siya naman ang aming unang pinuntahan at pagkarating namin sa kanilang bahay, nagulat ito at nagtaka kung bakit kami nandoon. Sinabi naman namin sa kanya na naghahanap kami ng lupay. Kahit na hindi na ganun kalawak, ang importante, meron kaming pagpapatayuan ng aming bahay. Tamang-tama din na ang kanyang lolo ay doon tumitira sa kanilang bahay. Nagkakape ito. Nagtanong ito sa akin kung ilan ang pera na meron ako. Patagad ko naman itong binilang sa kanyang harapan. Iyo, Lando, tawagin mo yung kapatid ng nanay mo. Ibebenta ko ang aking lupain malapit sa bukid. Sabi ng lolo ni Lando, tatawagin na lang nating Lolo Bert. Tinawag na ni Lando ang kanyang tiyo, kuya ng kanyang nanay. Dalawa lang po silang anak ni Lolo Bert. Nang makabalik na si Lando, ay kasama na nga niyang kanyang tiyo. At kami nagtipon-tipon sa pagkainan. Kasama din ang nanay ni Lando. Pinag-usapan namin ang tungkol sa lupain na ibebenta nila sa akin. Gusto kasi ni Lolo Bert na merong formalidad ng bintahan. Kaya niya pinatawag ang kanyang panganay. Hanggang sa napagkasunduan namin ang presyo at agad namang pinroseso ang mga papeles. Ang saya ko nung araw na ito kasi nakamura kami. At yung lupain na ito ay medyo malawak na para sa amin ng aking asawa. Nakita daw kasi ni Lolo Bert sa akin ang kanyang sarili. Yung pagkadesperado na magkaroon ng lupa para sa asawa at mga anak. Ganito din daw ang kanyang sitwasyon nung nagsisimula pa lamang sila ng kanyang asawa. Kaya hindi daw ito nagdalawang isip na bigyan ako ng pabor. Lalo pa't malapit kami ni Lando sa isa't isa. Makalipas ngayong isang linggo, pinagpatayuan ko ng munting kubo ang aming lupain. Maliit lamang ito at sakto lang para sa 4 na tao. Nagtanim din ako ng iba't ibang gulay doon kasi hindi kami masyadong kumakain ng karne ng aking asawa. At sa unang gabi namin doon
Wala naman po kaming naranasang kababalagan. Siya nga po pala, medyo malayo po ang aming bahay mula sa bahay nila Lando. Siguro mga 1 kilometro. Pero naman kami mga kapitbahay. Pero malayo ang agwat ng aming mga bahay sa isa't isa. Balik na po tayo sa kwento. Nagsimula ang unang pagpaparamdam sa amin, buwan ng Marso. Isang madaling araw, nagising ako ng walang dahilan. Pagkatingin ko naman sa orasan, pag-aalas 4 pa lamang. Sinubukan kong bumalik sa pagtulog, pero nahirapan na ako. Kaya napagpasyan kong lumabas na lamang ng kwarto at magtimpla ng kape kasi malapit na rin namang sumikat ang araw. Naramdaman naman ako ng aking asawa kaya nagtanong ito kung saan ako pupunta. Sinabi ko naman sa kanya na hindi na ako makatulog at magkakape na lamang ako. Tumango naman ito at bumalik sa pagtulog. Sigurado naman ako na bago ako lumabas ng kwarto ay nakasara ang aming bintana. Pagkarating ko naman sa kusina ay nagpakulo ako ng tubig. At makalipas ang ilang minuto, kinuha ko ito at isinalin sa aking tasa na merong kape. Sinindihan ko na rin ang mga gasera at dumungaw ako sa bintana. Sa kalagitnaan ng aking pagkakape, ay meron akong narinig na mahinang pagingal. Nanggagaling po talaga sa bubong ng aming bahay. Kinilabutan naman ako kasi parang tao talaga ang gumagawa nito. Nakinig pa ako at naglakad ng dahan-dahan papunta sa bahagi na kung saan siya naroroon. Habang ako'y nakatingin sa bubungan. Nakatapat po ito sa pinto ng aming kwarto. Makalipas naman ng ilang segundo ay tumigil ito sa pagingal at nakarinig ako ng napakahinang yapak. Papunta ito sa aming kusina. Kung hindi mo talaga papakinggan ng mabuti, hindi mo talaga malalaman na merong naglalakad sa bubong. Siguro sinasadya din niya ito para hindi siya mabisto. Sinundan ko naman ang mga yapak na iyon at pagkarating ko nga sa kusina ay bigla itong huminto at hindi na nasundan pa. Nagulat na lamang ako sa sigaw ng aking asawa kaya dali-dali akong bumalik sa aming kwarto. Pagkarating ko doon ay nakita ko siyang nakaupo at nakasandal sa dingding. Takot na takot habang nakatalukbong ito ng kumot. Nakabukas na rin po ang bintana sa mga sandaling ito at umaalingasaw ng malansang amoy. Ano mang nangyari? Tanong ko sa kanya. May tao sa bintana. Sagot niya at agad naman po akong tumalon sa labas ng bintana at inikot ko ang buong bakuran.